Akusada Hotline. Meron tayong mga stories dito ng mga naakusahan. I-share ko yan sa inyo at pareho nating iisipin kung totoo bang akusada sila o hindi. Let's go. Female, 21. Naakusahan akong sinira ko raw ang birthday surprise ng friend ko. Truth is, I saw her boyfriend in a cafe with another girl. Super flirty. I didn't want to cause drama on her birthday weekend, so I pulled him aside and told him, umalis ka or I'll tell her right now. He left. Mag-decide siya. Pero nalaman pa rin ng friend ko and now she's mad at me for not telling her sooner. The boyfriend told her I threatened him daw and ruined their night. She's not talking to me pero ginawa ko lang yon para hindi masira ang birthday niya, or was that not my call to make? Ako ba ang may sala kung pinortektahan ko muna siya bago ko sinabi ang totoo? Ang hirap nito. Ilalagay ko yung sarili ko sa sitwasyon na maganda kasi talaga sabihin ka agad dun sa friend mo eh. Awkward yung situation kasi nga sinabi niya nung birthday party mismo. Baka siguro mas okay kung hindi sa big event ng buhay niya para lang makaiwas sa misunderstanding na ganito. Kasi parang yan ngayon parang lumalabas, sinira niya yung party when in fact tinatry lang naman niya tulungan yung friend niya, diba? Yun, hindi kasi makokontrol yung mangyayari after. Kung that day ba, malalaman niya lahat, so masisira talaga yung buong birthday niya, or kung ide-delay ng mga taon yun on a different day para hindi masira yung celebration niya na yun. You're just trying to be a good friend. Kaya mo nararamdaman yun kasi love na love mo yung friend mo. So, minsan, hindi pa right yung timing, kaya siguro galit pa rin siya. Kasi, syempre, andun pa siya sa ang sakit-sakit na nararamdaman niya. Yung ang dami mapasok sa utak niya. Pero pag humupa na yan, pag medyo nakapag-isip-isip na siya, I'm sure masasettle nyo rin yan and marirealize din niya. Don't worry, relax ka lang. Minsan time lang talaga yung solusyon sa mga bagay-bagay. Naano ko dun Parang na-stress ako ng slide. Male, 21, college student naman. Naakusahan ako ng mga kaklase ko na wala akong puso kasi hindi ko tinulungan yung isang girl sa group project namin. Group project to. Lahat kami nag-participate except one girl. Sa deadline, sabi niya, wala kasi akong laptop. Baka pwede nyo nalang tapusin para sa akin. I said no. Fairness lang. She failed the subject. Now she's crying on social media about heartless classmates. Ako ba ang may sala dahil ako ang nag-sacrifice for her? Hindi niya hinayaan na makalusot yung classmate, 'di ba? Kaya bumagsak yung classmate. Kumbaga wala siyang ambag dun sa project. Feeling ko, hindi naman pagkakamali yun. Kasi parang you're also helping the person na mas makaisip ng ways para ma-meet niya yung mga deadline niya. Kasi itong mga bagay na ito magagamit din niya in the future, lalo na pag natatrabaho na siya, di ba? Hindi lahat ng boss mo or makakatrabaho mo kayang mag-adjust for you. It's teaching you na mag-isip ng paraan. Kumbaga, mas maging, siguro mag-imagine ka kung anong pwede mong gawin, sino pwede mo panghiraman, yung mga ganyan, diskarte. In the future, pag may dumating ulit na challenges, mas madali na for you, di ba? Ano yan, muscle yan na dapat nating ina-exercise, di ba? So, hindi naman pagkakamali to for me. Kasi nga, parang yun nga, you're trying to teach your classmate a hard lesson lang. Minsan, tough love, di ba? Huwag kang magalit sa akin, classmate, Last! Female 30 freelance graphic designer. Naakusahan akong madamot at walang pake sa best friend ko. She asked us to pay 18,000 for a custom bridesmaid gown. Sobrang mahal for me but I didn't want to say no, so I said I couldn't commit yet. The next week, wala na ako sa entourage. Now, people are saying I abandoned her on her big day. Pero kung talagang mahal ako as a friend, dapat naiintindihan niya, di ba? Ako ba ang may sala kung pinili ko ang budget ko kaysa sa gown niya? Hindi naman. Kasi yun naman yung reality, di ba? Kung hindi mo naman talaga kaya maglabas ng ganong money, wala namang masama na nasabihin mo talaga sa friend mo. At least feeling ko nga yung pagsabi mo na hindi mo pa kaya mag-commit yet, is parang tinatry mo pang ang gawa ng paraan. So don't feel bad kasi nagiging totoo ka lang sa sarili mo at sa kung anong kaya at hindi mo kayang gawin. Hindi nga nila ini-encourage yun, di ba? Kunyari kung magpapaparty ka or may gagawin ka na hindi mo talaga kaya or wala sa budget mo, don't do it kasi naging happy ka today sa celebration na yon, pero the day after, super duper stress mo naman, super dami mong problema, ayaw mo yon, di ba? Live within your means. Kung ganun yung way niya mag-respond sa'yo, na bigla ka na lang niyang tinanggal and para medyo na tinabangan sa'yo, ayaw din naman natin siya i-judge. Minsan kasi iba yung emotions pag nandun ka sa lugar ng bride, di ba?
Kaya nga meron mga sinasabing bridezilla moments. Parang nagmo-morph ka into a different person sa sobrang daming pressure na nagaganap on that day. Masasabi ko lang din dito, time lang din. Kasi may okasyon din di ba? Kanina birthday, ngayon naman wedding. Minsan pag height of emotions, mahirap ayusin ng mga bagay-bagay. Mas okay pag humupa na lahat. Kung talagang worth it ang friendship nyo, babalik at babalik kayo sa life ng isa't isa. And that's the end! My gosh, ang hirap pala maging Ang hirap pala mag-advise. Pero thank you. Nag-enjoy ako na makabonding kayong lahat. Ngayon naman guys, kayo naman ang magkakaroon ng chance para magsabi kung ako ba ay talagang akusada or inosente, napagbintangan lang. Malalaman niyo ang lahat sa Akusada. Malapit na po sa GMA Afternoon. Premieres June 30 on GMA.